yung pangalan po ng business niya? Ano to? Pensilona. Pennsylvania. Pensilona. And ano po yung mga specific product po na ginagawa niyo? All about shoes kami. Meron kaming children, meron kaming men's, meron kaming ladies, meron kaming formal, meron kaming casual, meron kaming topsider. Basta lahat kasi pattern maker din sa ito. So, meaning po, in short po, is panglahatan. Panglahatan talaga ako. Pinundar ko lahat. Sa ano po tayo, yung sa history po ng about sa business. Gaano na po katagal yung business niyo na po ito? Matagal na. Kasi, ang nangyayari kasi sa akin, magsasapatos ako, tapos, mabuburyong, another, sasarado ako ulit, tapos bubuksan ko ulit. Tapos, nung huli na, nung time na siguro, medyo may edad na, pumatanda na rin, nag-decide na ako mag-concentrate ako sa sapatos. Marami rin kasi yung business na pinasok. So, kayo rin po nagtayo nito? Ako din nagtayo nito. Sa simula po ba, ay ganitong business na talaga ang sinimulan nito? Sa magulang ko kasi si Mega 10. Ngayon, nagkaroon sila rin ng shop, pero hindi nagtagumpay. Ngayon, siyempre, ako kasi bilang gumagawa rin, gusto ko ma-explore yung sa akin, yung ability ko, gusto makipasok. Hindi ko naman din gusto, pero natuto eh. Kaya yun yung importante. Follow-up question lang po. Parang gusto yung naano rin po ng magulang niya. Yung parang yung trabaho din po. Oo, kasi wala nang pagpipilian kasi hindi naman ako, nakatungtong ako ng buleyo, pero hindi naman ako talaga tapos. Ngayon, siyempre, hindi din ako brave na mag-apply. Kaya mas pinili ko magnegosyo kasi sa negosyo kasi merong pagkakataon. Hindi katulad pag nasa trabaho ka, ganun lang. Hindi gising ng maga, kakain, matutulog, papasok. Hindi katulad ng business, may one time and big time. Pag na-weather ka, di ba? Isang weather lang okay na. Kung okay lang po sa inyo, pwede po ba naming malaman kung magkano kailangan na puhunan sa ganitong uri ng negosyo? Oo, malaki. Sa puhunan na kailangan. Malaking puhunan na kailangan mo dito. Kasi sa Walma lang, 350 na. Ibig sabihin, sa 350, sa isang daang pares ng Walma, equivalent to 35,000. Ngayon, yung makina ko, kung mga 10 siguro makina ko, ang isa meron ako mga tagpi 15,000, meron ako mas mahal. Pag ibig sabihin, kung mga 100,000 lang meron na. Diba? Malaking pera ang kailangan mo dito. Hindi ito yung business na, kasi dito, itong business ng sapatos, mag-i-start ka, pera talaga. Money matters lahat ng sapatos. Kailangan mo magaling ka rin sa boka kasi makakausap ka ng tao. Pero about money matters to kasi mag-restart ka, magbabayad ka kung hindi ka marunong, magpapa-arreglo ka. Lahat money matters na. Kaya kailangan talaga may pera ka dito. Pag wala kang pera dito, hindi ka makapag-start ng business talaga. Malaki. As in, kung mga hack and mag-restart ka, patibay na. Nasa sayo kasi kung paano mo i-adjust yung sarili mo. Ang ganitong uri ng negosyo, saan po ba ito ipinarehistro? Sa barangay lang po ba o sa DTI? Okay, lahat. DTI, kumpleto. DTI, barangay, fire, lahat kailangan mo kasi hindi ka naman bibigyan ng wala ka sa barangay, wala kang DTI, lahat ng klase ng pagpapasahan ng registered kailangan mo pasahan kasi hindi ka aprobahan as manufacturer. Kung okay lang po sa inyo, magkano po kaya ang binabayaran sa pagpaparehistro ng ganitong uri ng negosyo? Rehistro ko siguro mga 20. Mga 20,000. Ayun. Sa about naman po sa employee mo, ilan po ba yung kalahatan yung employee po? Sa amin, 12 ang employee ko. Lahat. May plano pa po ba kayo na dagdagan pa po sila para mas makarami? Siyempre, kung magiging yun yung dapat na team ng isang boss, kailangan mag-expand ka ng tao. Kasi, manpower yan. Pag hindi ka nagkukuha ng another job, wala mangyayari sa'yo. Ano po yung mga ginagawa po nila, yung bawat isa po? May kanya-kanya po ba yung field po sila? Oo, meron. Merong magsusukat,
manunukat, pagsusukat, mananahi, upper maker, sapatero, pagsuswelas, finishing, quality control. Maraming yan, maraming stage yan. Hindi basta isang hawak lang yan. Maraming pagdadaanan. Ano-ano po ang mga skill set ng mga employee niyo? Iba-iba kasi katulad niya, solar. Yung solar kasi, ano siya yung nananahe. Ngayon, yung mag-aaral nyo naman kasing iba, hindi marunong manahe, upper lang gagawin. Ngayon, basta sa babae, upper tsaka solar lang, tsaka sa pagsusukat. Iba-iba sila ng talent. Hindi pare-parehas. Yung manunukat ko, pag marunong siya manahe, pwede di siya manahe. Nasa kanya-kanya talagang talent. So, para lang po na magkaroon po kami ng kahit kaunting idea lang po. Magkano po kayo yung pwedeng maging rate ng bawat empleyado niyo? Depende po sa skills po nila. Yung manunukat, a week, 2,000 yung get. Yung solar din, mga 2,000 yung get. Ngayon, yung mga mag-aaral mo siguro, pag maraming little bit lang talaga. Talagang ito kasulat pagdating kasi sa mag-aaral mo, small yung kita nila. Hindi katulad ng solar, manunukat siya, anong sapatero, kayang abutin yung minimum wage. Yung mag-aareglo, kaya talagang ako, may malasakit ako sa mag-aareglo kasi talagang sila yung hindi kumikita. Tapos usually, kaya ang ginagawa ko, pag yung Sabado, pinapanisan ko sila para makuha nila yung goal nila sa sahod. Yung mananay, kumikita sila ng mga, pag talagang marami, kaya nila kumita ng 4. Lalo ng manunukat, mga 4. Wala pang hindi pa nag-overtime yan. Pag nag-overtime yan, ganun kalalaki kumikita niya. Sapatero din, ang sapatero naman, pinakamababa niya, 3. Pero libre bahay niya sa akin. Ako ang nagbabayad ng upa niya. Mga materials, machinery, and equipment po. Oh. Ano po yung mga pangunahing makinarya po na yung kailangang uri dito sa gantong negosyo po? Yan, yung pananahe, yung post type, tapos dasdasan, post type, dasdasan, tapos zigzag, yan yung mga talagang kailangan gamit na mga makina. Saan po kaya maaaring makabili ng mga ganitong equipments po? Maraming nabibilan nito. Maraming nabibilan. Kasi marami din nang nag-buy and sell ng mga makina. Saan po yung follow up lang po Usually kung saan? Saan? Merong sa Kalumpang, meron sa Concepcion, meron Ano-ano naman po yung mga kailangan pang idagdag po kung sakaling meron ng pangunahing gamit na to? usually wala na. Pag meron ka ng ganyang gamit, stable ka na dyan. Pag ibig sabihin, wala ka nang iniisip na na another na bibilin mo. Ano-ano naman po ang mga materials na ginagamit nito dito? Marami, iba-iba. May leather ako, may synthetic ako. Pero pangaraniwan sa 100% leather ako. Siguro mga 98% ng product ko puro leather. Saan po ba located ang mga bilihan ng mga materials? Marami, pero sa part lang ng bayan. Lambayan. Oo, sa bayan lang. Pinakamalayo na yung Alumpang. No, kasama yan sa mga binibili namin ng gamit. Santo Niño, San Roque, Kalumpang. Concepcion din pala kasama pa. Pwede po ba naming malaman kung gaano po karami dito sa area yung mga supplier ng materials po? Sa area namin, Yes po. Sa area lang po na to. ng District 1? Marami, as in marami. Kung ika-countdown natin, siguro almost 10. Mabilihan ng mga gamit yan. Mga 10. Lalagpas pa yan. Saan po kayo yung kumbaga dito po, saan po banda yung karamihan po na binibilan niyo talaga ng supplier, yung pinaka-specific? Sa bayan lang ako. Sa bayan sa lang. Burgos lang ako. Sa bayan lang ako. Sa layout naman po, paano nyo po ito dinisenyo ang inyong layout upang maiwasan ang mga posibleng panganib na maranasan ng inyong mga manggagawa? Hindi, kasi sa amin, sa layout, sanay namin ng ganito. Ibig sabihin, miski nung dati pa, nung nag-start, talagang sa baba lang. Di ba? Doon niya nakilala yung Marikina na magugulat kayo. Taas, bahay nila, tapos yung baba, gawaan. Walang usual. Yung mayayaman lang gumagawa ng mga layout, pero hindi din sila man nasusunod eh. Sama-sama din naman. Sa simula Pinaka-layout ko, katulad yan, eto, andito yung areglo, nasa kabilang bahay ko naman yung sapatero.
Mamaya, ipakita ko sa inyo yung sapatero, yung binubuo yung sapatos, kung saan binubuo. Sa simula po ba ay ganito na talaga ang layout ng inyong production or habang tumatagal ay binabago nyo? Hindi, syempre, nagkakapera ka na eh. Binabago Oo, nyo? syempre, kailangan mong mabahal. Doon mo makikita kung kumikita ka. Di ba? Sa design naman po, ano pong klaseng mga disenyo mayroon kayo dito? Marami. May casual ako, may loopers ako, may topsider ako, may formal ako, may dalsyo ako, may high cut ako. Basta lahat nga ng klase ng sapatos meron ako kasi pattern maker nga ako. Basta pinakita mo sa akin yung picture, wala na, paglalaroan na lang namin ni Mrs. yun. Ako gagawa ng pattern, tatapon ko kay Mrs. Wala na, paglalaroan na lang namin. So, sa tingin mo po ba ay sapat na po yung pagpipilian ng disenyo ang iyong produkto upang matugunan ang iba't ibang gusto ng mga mamimili? Oo naman. Kasi hindi naman ako gumagawa ng, ng pangit eh. At katulad niya, number 1, di ba? Yung Doc Martens na yan. Dr. Martin yan, magkano halaga niyan is, pag sa Dr. Martens talaga, 5,800. Pag sa mga pangkaraniwan, yung may tatak na, siguro pinakamura na niyan, 2,800. Pagdating sa akin, makukuha mo lang yan ng 800. Very cheap talaga. Kaya, Mga bago na po ba kayong disenyo ngayon na hindi po ninyo nagawa dati po sa production niyo? hindi kasi ikot lang eh. Ang sapatos kasi yun at yun eh. Baga, babalik lang tayo sa dati, tas yung dati, luluma, tas magugulat ka, uso na lang. Yung parang inan niya lang po yung throwback na. Oo, basta gano'n na nangyayari. Katulad, ang di lang talaga nawawala ang design, yung topsider. Talagang kaya, yan yung ganyan. Ayan, yung design na yan. Kahit anong sapatos yung maging trending, hindi mo may iwanan yung topsider na yan. Talagang bata pa lang ako, topsider na yan. Ano-ano po kaya ang mga bagong disenyo ngayon na patok sa mga mamimili po? Ayan nga, Dr. Martens wingtip. Kasama yan yung wingtip. Yung wingtip, yung maraming butas-butas na pag binili mo sa labas, siguro kung may nagugulat nga ako, may nagpa-presyo ng 6,000, 7,000. Ako nagugulat. Sabi ko, meron dito at gantong kamal ng inayupak mo. Kasi sa akin, pinaglalaro ako. Kasi yung design nila, pag gusto kong gayahin, one click lang sa akin, uupo lang ako dito. Ito yung pinaka-place ko. Kaya akala nga nila, ito lang yung bahay ko, akala nila. Kasi pag tinawag ako, let's pa, agad, labas ka agad lang. So, Sisi lahat ng design, sisi sa akin. Basta gusto kong uupuan ko. Walang mahirap na design sa akin, lahat kaya ko. may plano pa po ba kayong i-adapt ang mga bagong disenyo po ngayon? I-adapt yung mga bagong design. Wala na ang bagong design. Halos lahat, nakopya ko na nga eh. Parang wala na po. Oo, wala na. Halos lahat nga, nakopya ko na. Kasi yun nga yung mga sikat ngayon. Dr. Martens, wingtip, yung mga Oxford, lahat yan, meron na akong pattern yan eh. Sa promotion and marketing po, paano nyo po ipinopromote ang inyong mga products sa mga tao? Ay hindi, di ba yung mangyayari sa akin, magsasample ako. Tapos, through sample, kunyari, papatawag ako ng boss ko. Pwede rin, patatawag ako ng boss ko. Tapos, Larry, kopyahin mo to. Tapos, hindi naman ako ang in charge for marketing. Ang charge lang sa akin, i-manufacture ko yung sapatos nila. Tapos, pag diniliver ko sa kanila, sila na ang tindahan nila, meron silang Freedom Park, meron silang Riverbank, meron silang iba-iba yung pinag-deliveran ko eh. Pero usually, may hawak sa akin, milyonaryo kasi may hawak sa akin. Parang yung sa inyo lang talaga is production, tapos production. Yung sa yung promotion. Sa kanila yung promotion. Pero add ko lang po is, kung may po ba kayo na yung sa mismong po nila, yung sa may hawak po sa inyo na, meron po ba silang yung mga other social media po na parang doon nila mas pinopromote yung mga sapatos nila? Hindi, tamad yung boss ko. Parang actual lang po. Lang po rin na. Basta kunyari sa Riverbank. Kung sino lang po yung I mean, tamad sila sa mga about dyan sa social media. Pero sobra sipag nila sa pagpo-promote kung paano nila ibebenta. Kasi mas malaki kinikita nila sa akin. Kunyari, binigay ko sa kanila ng 500 to. 100% lang ipinapatong nila, 1,000 na sa kanila yan. Diba?
Kaya kung naglabas sila ng kalahating milyon, kita rin nila kalahating milyon din may ganun din yan. Meron pa po ba kayong ginagastos sa pagpapromote ng inyong negosyo po? Wala, hindi ako nagpo-promote na. Basta, for sampling lang kasi ko, magsasample ako. Kaya, ano, usually kasi pag yung boss ko kasi, pag hindi na kami nagpo-promote, sila na siguro sa kanila. Kasi basta ako, manufactured lang ako, gagawa lang ako eh. Ipo-promote na eh, kasi pag gumawa ako ng style, kung opyahin ko, matik na ako, orderan na eh. Kung okay lang po, mga magkano po kaya inaabot ng gastos? Sa bawat player, Opo. hindi mo kasi ano, pag sa balat kasi, pag parehas na balat, pinaka total yun talaga, yung baliktayaan naman tinatawag, ibig sabihin, lahat na ng materyales, labas, siguro mga 550, wala ka pang kita ko. Sa leather yun, ha. Pag sa synthetic naman, siguro mga 180, wala ka pa rin kita ron. Sa synthetic. Yung sa ano po, yung about rin po ulit sa promotion po, yung doon po sa yung may hawak po sa inyo, yung Oo, promoter po sila sa inyo. nagpo-promote. Yung pagpo-promote po ba nila is epektibo po, yung wala po silang social media promotion po, yung parang actual lang sila, yung doon may mga physical store lang sila. Oo, na yun. physical store, tama ka. Ano lang naman po, Oo. epektibo naman po yung gano'n na Oo, kasi hindi ako nakakula ng gawa. Siguro effective yun yun. Di ba? Ano po ang naiisip pa ninyong paraan upang mapataas po ang pagbenta ng inyong produkto? Wala na, lalo ang mga baba. Di ba? Kasi wala, kasi pangkaraniwan sa dami ng katulad ng ano bang tanong mo? Parang ano po, Parang yung sa, kung hindi po ano maisip yung parang, ang tawag nito? kung mapapataas ko pa yung price. Pa po. Hindi Oh, po. yung quantity. Parang, yes. Kung delivery. Ay, hindi. Yung sa quantity nga kasi, mga inaabol namin ng sa quantity. Yung kunyari, may PO kami. Tapos may deadline. Kailangan namin targeting yung deadline. Kasi minsan, pag hindi mo nakuha ng deadline, hold yung delivery mo. May deadline ng bawat purchase order. PO, may mga deadline kami. Basta nakapokus kami ng misis ko about deliver, 100 pataas a week. A week yun, 100 pares a week. Kung maliit yan para sa totoo, kailangan talaga sa isang gawaan na ganito, meron kang deliver na 200 a week para at least meron kang napupunta. Doon naman po tayo sa mga challenges niyo po na nararanasan po sa pag-business. Ano po sa tingin ninyo yung pangunahing hamon po sa magandang uri ng negosyo po sa industriya po? Maraming hamon po, lalo na pag magpapaaral ka pa. Maraming hamon po kasi ito yung sinasabi nila ni don't count the egg until it's cheap. Kasi minsan kami, nangyayari, deliver nila kami, di ba? Deliver kami. Tapos, inaasahan ko, makukoleksyon yung delivery ko. Pangkaraniwan, yun yung talaga yung nagiging problema. Tapos yung pala, yung boss mo nasa Amerika, nasa China, hindi ko wala kang communication. Paano ka ngayon nilikot? Parang nakaka-cancel po yung Hindi naka-cancel, ibig sabihin, parang hindi naman naka-cancel. Baga yung boss mo kasi, nagliwaliw. yung parang yung Yung payment mo, hindi mo makoneksyon kasi wala sila. Yun yung number one na Pero about nakabasta ka. Dito sa sapatos kasi kailangan nakabasta ka rin ito. Kailangan matalas ka. Kailangan Huwebes pa lang, Miyerkules pa lang, alam mo na kung saan kukuha ng pang sweldo mo sa tao. Hindi ka pwede nga anga rito kasi katulad niyan, dalawa tapos niya yung nagkasabay yan, isang IT, tapos niya IT ko, 3 years na sa Accenture nagtatrabaho. Tapos may nursing ako, sa Fatima naman nag-aaral sa third year na ngayon, sa Fatima nursing. Kasama yan, pag hindi ka naging matalas, maapektuhan din sila. Para po sa inyo, ano po kaya ang magandang gawin para matugunan ang mga hamon na ito? Hindi matalas ka, pag hindi ka naging matalas, kailangan nakabasta ka. Baga, ako kasi hindi pa tayo financially stable, pupundar pa lang din ako. Hindi katulad ng mayayaman. Basta dito, money matters lahat. Sa sapatos,
Pag kung gusto mo wala kang problema dito, naka-imbak na yung pera mo, nakasahod na. Ba, wala po ba kayo ano, like, iba yung sinabi nyo nga po na pag nadidelay yung payment kasi yung boss, yung boss po ng pinaganan nyo po na nasa Amerika po, wala po ba kayo like another yung pagkukuhanan pong income para may papasahod ka in case na ganun po yung Meron na, basta kailangan nga doon. Pero yung, kung hindi mo nga pinag-aralan, ganun na magiging problema. Kailangan may option ka. Kunyari, may pera dito, huwag mo nang galawin yan kasi baka ganon. Sa mga empleyado naman po, ano po yung mga hamon na nararanasan ninyo tungkol sa pag-manage ng mga empleyado? Minsan, minsan, kakasakit sila, tapos nakasanggawa nila, tapos siyempre, hindi mahawakan, ibibigay mo sila pa yun. Pero pangaraniwan naman, yung pinakahamon sa kanila, minsan nag-a-attitude din. Minsan kahit basta kailangan maging mabait ka sa tao mo. Pero minsan, katulad ng sapatero ko, minsan ako na nagbabayad ng bahay, attitude pa minsan. Na iniisip niya, kaya ako yumayaman, hindi naman yumayaman, kaya ako nag-a-pera dahil sa kanya mali. Kasi pag tumigil ako rito, magninegosyo dito ako, kahit ibang negosyo, siya mananatili sa patero, tama. Ako mananatili akong matalas kasi hindi ako papayag na wala akong negosyo. Kasi naibilig ko na nga ito ng bata ako eh. Bata pa lang ako, nasa sapatos na ako. Kaya ito, naipundar ko ito. Ano po ang mga hakbang na ginagawa ninyo upang mapanatili ang inyong mga empleyado sa gitna ng mga hamon? Okay, bibigyan mo lahat ng best. Katulad niya, may bonus sila, gada birthday nila. Bibigyan mo ng merienda, papamerienda mo sila, gada birthday nila. Bibigyan ka ng basta huwag mo silang papabayaan about sa salary nila. Kung wala silang salary, pag-isan mo. Kailangan magpanis ka para makaabot sila na may uwi naman sila sa pamilya. Pagdating naman ng December, kailangan magsama-sama kayo, magpapakain ka, may bonus ka, magbibigay ka ng kalahating kapang bigas, plus may cash pa. Kailangan gawin mo yun. Pag hindi mo ginawa yan, wala. Hindi ka magaling na boss. Kaya kailangan every year, may ipakita ka sa kanilang galing na yung bonus nila tumataas. Starting ko nyari, 1,000, ganyan, 1,500, 1,200, 2,000, 3,000, 4,000 na yung iba sa akin. Magdadagdag na naman ako ng every year. Magdadagdag ka. Plus kalating ka bang bigas. Galante. Oo, galante si Despa. Galante si Despa. Ano po yung kasalukuyang problema na nararanasan nyo at sa tingin ninyo nararanasan din ng ibang negosyante na sa ganitong industriya, which is yung paggagawa po ng sapatos? Pero sa ngayon, hindi na kami pumapayag. Naman dati, naranasan mo talaga yan, paragin. Halos tindahan ng lumutang sa akin, 100,000, 200,000. Concentrate niya kasi, nung pinasok kami noong China, nasarado rin ako eh. Nung time na malakas ng China, nasarado rin ako. Tapos, siguro, 1 taon o 2 taon akong nag-misto lang, parakit lang. Pero sa tapos pa rin, dahil nag-Natasha ako, kinuha naman ako ng Natasha. Ay, ano po yung Hindi, upper maker lang naman ako. Hindi na binubuo, upper lang ako. Arreglo lang. Ano po kaya yung maaaring solution po sa mga ganitong problema? Number 1 solution, kailangan sa ako pera. You have a lot of money, di ba? Yung stable na, baka matutulog ka, may pangsain na nakakatawa ka, pag tumawa ka, may pangsain nila, may kaya nakakatawa. Ganun, kailangan yun. Hindi po pwedeng, sa gawaan, hindi po pwedeng pagising mo, hindi ka nakabasta, kailangan nakabasta. Money matters again. Kung kayo po ang papipiliin at bibigyan ng pagkakataon, nais pa po ninyong ipagpatuloy ang ganitong uri ng negosyo? Ay, oo. Siyempre. Dito kasi, hindi mo nga namamalayan dito sa totoo. Yung iba kasi, kung business na bumilit ka nga, di ba? Paano mo na ipunda? Paano ka nakabili ng bahay? Paano ka nakapag-aral mo yung anak mo sa tayo? Ito yung parehas yung ano ko eh.
O paano mo alam mo naman kung magkano doon, di ba? O paano mo may ano, tapos ang cellphone nila, iPhone 14 o iPhone 13 yung ano, di ba? Paano mo may provide sa kanila yun na maganda, sa negosyo? So, di ba, kung about sa ano ko nga, kung babae kasi. kasama yun sa business. Parang may iba naman yung tawagin nyo. Masaya pag sapatos ng business mo, basta lalo ka nakabasta, basta matalas ka lang. Additional question po. Halimbawa po, yung gantong business is ayaw nyo na po maipagpatuloy. Ano po kaya yung parang alternative business na gusto nyong itayo po? Sa Sakali lang. another na business. Siguro shoe store. Pagtindaan ng store, may store. Kasi talagang sa nakikita ko, sila yung mayaman ng sobra-sobra, nagdadayog pa nga. Kasi ang labanan kasi namin dito, sabi ko nga sa boss ko, pag nakabili ka ng bahay, yun na, may motor ako. Pag nakabili nga ng, pagpatayo ka ng another bahay, kailangan meron din ako. Parang, yun yung mindset ko eh. Kaya, nag-ahabol din ako. Kailangan, kung ano na ipundar nila, may naipundar ka rin. Para at least, noon dati, durug-durug din itong bahay na to. Tapos, basta galingan lang. Basta every year, kailangan may pakita kang naigawa mo. O katulad dito, 2 years na lang, tapos na yung baby ko, diba? Yung nurse ko, tapos na. Lalo, hiniwalay na lang kami. Hindi ko na kailangan mag-overtime pa, mag-ras pa rin mag-ras. Hindi ko na siguro. Mag-iipon na lang na siguro kami ng para sa 60 namin yung 60. Ay, kompleto naman kami ng mga benefits. Tapos si Mrs. kasi may another business si Mrs. Yung business ni Mrs. kasi, hindi naman makatarungan naman. Kasi yung iba nagbi-business na ganun tawag, hindi makatarungan. Yung business kasi ni Mrs. 5-6. Pero hindi naman usually 5-6 kami. Kung ano lang kaya mo i-abot sa kanya. Bukod yun, wala akong pakialam sa basta ginaron to ako, pag hindi nang bayad, ako nagbabayad. Yun lang yung responsibility sa akin. Pero bahala siya doon kung paano niya mamanobre. Mamunguntang din kanya. Pero talaga yung 5-6. Kasi Hindi, kami naman usually, hindi naman kami tunay na 5-6 talaga. Kasi kung ano lang kaya mo, sige, yun yung sa kanya. Kasi tumatakbo ko nga gawat, pinahihinto ko ngayon. Kasi pinahihinto ko ngayon dahil siyempre issue sa akin yun. Diba? Kaya pasabihin, nananamantala ako nung Pero okay naman kasi wala na akong plano. 2 beses na akong natalo, ayoko na lumaban sa susunod. Sayang pera. Yun lang naman pa. Maraming salamat. Oo, okay. Sige po sa time ko.